Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Ronde TV. Mutuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan, kung ang Philippine National Police ay nakipag-ugnayan na sa Interpol mga kababayan para sa agarang pagka-aresto at pagpapauwi kay dating Congressman Arnie Teves. Ang Department of Justice naman mga kababayan ay susulat na sa United Nations para ipaalam na itong si dating Congressman Arnie Teves mga kababayan ay wanted na sa ating bansa mga kababayan. At ayon pa sa Department of Justice, hihilingin din nila sa korte na makansila na ang passport nitong si dating Congressman Arnie Teves mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan, pag nakansila na yung kanyang passport, hindi na po ito pwedeng dumaan pa sa paliparan. Maganda mga kababayan pag nakansila na yung passport ni Arnie Teves. Ibig sabihin, kung saang bansa man siya naroroon ngayon, nasa Timor-Leste ito, sa ayon nga kay Department of Justice sa Boeing Remulla mga kababayan, susuyorin na lang yung buong Timor-Leste mga kababayan, kung saan ba talagang lungga ito na malagi. Basta maraming manukan mga kababayan, doon na yun na mamalagi si Arnie Teves. Dahil nga, lagi nating naririnig sa kanyang live noon na may mga manok talaga na tumitilaok. At itong Timor-Leste talaga daw mga kababayan ay parang Pilipinas din ito, na maraming sugal, maraming illegal na pasugalan mga kababayan. Kaya siguro pinili nga ni Arnie Teves itong Timor-Leste mga kababayan dahil sa hilig talaga ito sa mga illegal. Mayroon daw mga illegal na droga dyan, napakarami din daw. At yung komento nga sa atin na marami din daw talagang illegal na sugal. Kaya pinili ni Arnie Teves na maninirahan yan sa bansang Timor-Leste mga kababayan. Yun ang wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. After this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this the designated terrorists now have murder cases. Magpapadala ng sulat ang Department of Justice sa United Nations upang ipaalam na may warrant of arrest wanted na sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla, hihingi sila ng tulong sa UN member states na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. They should stand for trial in our country, and that we are asking them to ask the member states of the UN to acknowledge the duty of rendition, so to bring back Teves to the Philippines for trial. Sa ngayon, naka-freeze na rin ang mga asset o ari-arian ni Teves kasunod ng terrorist designation nito. Una nang sinabi ng DOJ na hihilingin nila sa korte na makansila ang passport ni Teves kapag mayroon ng kaso sa korte. Dagdag pa ni Secretary Remulla, naniniwala silang nasa Timor-Leste ang dating mambabatas. Pumupunta din anya ito ng bansang Cambodia at Thailand. Ang tingin namin nasa Timor-Leste. Palabas-labas lang dyan, Timor-Leste, Cambodia, Thailand, paikot-ikot lang kasi wala naman kasi mga boundaries itong mainland, itong ASEAN mainland. Wala naman itong actual other boundaries. Samantala, hindi pa umano natatanggap ng kampo ni Teves ang kopya ng arrest order. Noong isang buwan ay una nang na-designate na terorista si Teves at maaari nang makipag-ugnayan ang pamahalaan sa Interpol para maaresto ito pagdaan sa mga paliparan sa ibang bansa. Yun ang mga kababayan, kaya pala itong si dating Congressman Arnie Teves mga kababayan. Naghamon dati kay Department of Justice Secretary Boeing Remulla na patunayan na nasa Timor-Leste ito. Kasi pala mga kababayan, pag mainland pala, wala palang mga boundaries yan. Hindi mahigpit. Halimbawa, pupunta yung may pupunta na mga tauhan ng Department of Justice, halimbawa doon sa Timor-Leste, at titingnan niya kung nandoon ba si Arnie Teves. Wala naman pala mga kababayan kasi pag mainland lang, lilipat na naman ng Cambodia o Thailand. Kaya pala napakatalino nitong si dating Congressman Arnie Teves mga kababayan pero hindi niya mautakan si SOG Boyeng Remulla dahil mas matalino si SOG Boyeng Remulla mga kababayan dahil nga itinalaga ni Pangulong Marcos na secretary ng Department of Justice mga kababayan yun na nga mga kababayan sana nga itong nalalaman ng ating pamahalaan ng Department of Justice mga kababayan na nasa Timor-Leste itong si dating Congressman Arnie Teves mga kababayan ay makakatulong ito para nga mapabilis
ang pagka-aresto nitong criminal na wanted dito sa ating bansa, mga kababayan. Hintayin pa natin, may mga darating pa na warrant of arrest nito. At yun ang natutuwa, ulitin natin, natutuwa yung ating mga kababayan diyan sa Negros Oriental dahil nga sa wakas yung dating congressman nila na isang criminal, mga kababayan, ay naglabas na nga ng warrant of arrest yung ating korte. Yun ang mga kababayan, kabang-abang ito talagang aabangan natin to araw-araw, mga kababayan. Kung yung sinabi dati ni Attorney Topacio, mga kababayan, na kung may warrant naman, kung may kaso na sa korte, ay haharapin ng kanyang kliyente. Tingnan natin kung itong si Attorney Topacio, mga kababayan, ay hindi ba talaga napakasinungaling nito. Alam naman natin to, mga kababayan, si Attorney Topacio pala ay sinungaling pala to, malabo pala talaga itong umuwi si Arnie Davis. Yun na bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo, may lakad tayo kaya medyo nagmamadali tayo, mga kababayan. Shoutout may bago tayong isa shoutout dito. Shoutout kay Ed Kalukag, shoutout sa special election sa December 9, 2023 sa Negros Oriental. Ay pwede pa bang kakandidato ang Henry Davis na yan? Kwalifikado ba siya, samantalang marami din siyang mga kaso na kaniyang harapin at maliban dyan ay tinatagurian na din siyang isa sa mga terorista. Kaya nakapagtataka talaga kung bakit hindi pa siya kinakasuhan ng ating gobyerno at hahayaan pa nilang magka-didato sa special election nila sa Negros Oriental. Yun ang Ed Kalukag, wala pa naman daw desisyon yung pumilik at yung ating korte na bawal ng tumakbo. Kahit na si Arnie Davis, mga kababayan, ay pwede pa daw na tumakbo dyan sa susunod na eleksyon. Kung iisipin natin, mga kababayan, napakaingot naman ang batas kung ganun ang mangyayari, mga kababayan. Shout out na rin kay pwede pa daw tumakbo Idol Ed Kalukag, wala naman daw pinagbabawal yung kumilig at yung korte. At shoutout na rin kay Idisa Burbe, sana nga po nainip na kami na makita na nakakulong si Davis at Henry Davis at mga anak niya. Yun talaga, gustong-gusto talaga na kasama yung mga anak ni Arnie Davis na makulong. Doon na lang siguro sila gagawa ng mga motor nila. At shoutout na rin sa Oshima family. We're so happy about the news, Mr. Davis. Welcome to your new home in beloved. Cheers to the people of Negros Oriental. God bless you all. Yan ang sabi ng ni Oshima family. Maraming salamat sa iyo, Oshima family. Roberto Mambaling, shoutout, wag nyo sisin ang ina ni Jubilin Galieno. Hindi nyo alam. Basahin ko to pinagdadaanan nila, baka tinatakot sila kundi sumusunod sa kagustuhan ng sindikato. Patay nila si Jubilin Galieno. Kung kayo ang ina or kapatid, matatakot ka talaga na baka patay nila ang anak nila. Yun ang ito medyo matagal na ito, Robert Mambaling. Paliwanag ko lang nung una talaga ay talagang lahat ng simpatiya ng ating mga kababayan ay nasa pamilya ni Jubilin Galieno, nasa ina, nasa kapatid. Pero Roberto Mambaling biglang nagbago dahil nga nung nakatanggap na nga ng malaking halaga yung pamilya ni Jubilin, ay bigla na rin nagbago yung kanilang ugali. Pati yung mga kamag-anak, kapatid ni ina ni Jubilin ay hindi na po nila pinapansin dahil nga sa pira. Nagbago na yung ugali. In short, ay nagbago ang ugali ng pamilya ni Jubilin at hindi na nakikipag-ugnayan. Ayaw na nilang buksan ulit yung kaso dahil nga sa natanggap na pira galing sa sindikato. Yun ang maraming salamat sa iyo, Roberto Mambaling. Shoutout na rin kay Bulyahog. Huwag mo na magsaya ang magkapatid at anak pa na abusado. Shoutout na rin kay Arlene Batong Malaki. Shoutout, idol malapit na mabigyan ng hustisya si Sir Digamo at iba pang namatay. Saka na tayo magsaya kung makulong na si Davis at hindi masilaw sa millions ni Davis ang hukuman. Iyon ang isa rin yan,
yung pira talaga malaking bagay talaga sa mga pangyayari. Shout out na rin kay Sonia Bactasa at to nakita ang kabangis ni mo do. Kala mo sino ka na sa mundo? Para kang pinapatay ng hayop karma na yan. Yun ang maraming salamat sa iyo, Sonia Bactasa. Shout out rin kay Jis Cuiba, salamat. Sure kulong na ang masa demonyo. Loyola Aguilo pala, sorry. Bakit si Henry Davis hindi kinakasahan sa buwatan, magkapatid? Yun na nga, marami talagang nagtataka bakit itong si Henry Davis ay walang kaso. Maripis Salatan, hindi pa kumplito idol sa kapatid at mga anak. Talagang gusto talaga ng ating mga kababayan na isama yung mga anak dahil mga salbahe din daw ito mga kababayan. At yung tao na rin kay Jumidis Alas, dapat isasali sa warrant si Jojo de Guzman. Banat Bayat, sino pa ito isa? Si Anthony Tupas yung ay, di ako nagsasabi na Banat Bayat sa Jojo de Guzman itong si Jumidis Alas tingnan nyo, nasa comment section nila makita si Madilim. Shout out na rin kay AJ Reyes. Alam mo Rundi, dapat lumaban na siya sa bayan para makatabla siya, magtayo siya ng grupo katulad ng Mauti para maganda ang laban, di ba? Di may grupo na yan, may grupo na yan, kaso nga lang dahan-dahan na ubos kasi si Alex Mayagma napatay, tapos yung si Corculo ba yun? Nadakip, at mayroon pang isang gunman dyan, yung tawag dito, gun for hire, na nadakip dyan sa Negros Oriental. Di lang natin nabalita dito mga kababayan. At shout out rin kay EG, tapos na to si EG Reyes. Shout out rin kay Luciana, hayaan mo kandidato para malaman. Ito, tapos ko na itong basahin. Shout out rin kay Mario Ulangbay, shout out rin kay Henry Villacampa, Marlene Libaton. Masaya kami mga taga Dumaguete, Idol Rundi. Yan taga Dumaguete Sabi niya masaya sila. Beverly Arandia, shout out, dapat hindi pwede si Henry kasi may kaso yan. Yun ang Shout out na rin kay Ma'am Virgie Beraldidios ng Pulilan, Bulacan. Sana naman yung karapatan dapat ang umupo. Dapat ang umupo pala. Diyan sa tulong ng mga botante, ingat lagi and more please from Pulilan, Bulacan. May shout out na rin sa mga apo ni Ma'am Virgie Beraldidios ng Pulilan, Bulacan, si Coco, si Yuri at saka si Dion. Yun ang hanggang dito na lang muna. Medyo mahaba na yun yung shoutout at may lakad pa tayo pala mga kababayan, nakalimutan ko tuloy. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.